Natin ngayon ng reaction opinion itong post ng Batas PH 21 minutes ago. The Supreme Court in bank has sinantabi, deferred action on motions for reconsideration filed by the House of Representatives and other groups challenging the High Court's ruling that declared unconstitutional the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. In a Viber message, Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sue May Ting told reporters that the motions were on the agenda for Tuesday's in-bank session but were not acted upon. Hindi inaksyonan. Meanwhile, when asked, Attorney Ting did not provide a reason for the inaction. Ano kayang rason, ha? Na-agenda na. Nandun na. Sa aking pagka-monitor, correct me if I'm wrong, may 4 na motion for reconsideration. House of Representatives through the Solicitor General plus 3 others. So 4 na nandun na. Anong dahilan? Bakit? Naka-agenda na eh. Siguro, baka, ako, opinion ko lang ito, baka hinihintay pa ng Supreme Court, baka meron pang magpapile ng motion for reconsideration. Para minsan na lang. Para isang action na lang. Yan lang ang nakikita kong rason, posibleng rason, or ano pa kayang ibang rason. Wala na akong maisip. Kayo, mga kaibigan, ano bang rason kaya na hindi inaksyonan ng Supreme Court? So, magtatagal pa ba ito na nakabinbin? Kasi 6 months lang ang hintayin. August, September, October, November, December, January. 6 months ang hihintayin. After 6 months na wala pa ring desisyon ang Supreme Court kung ganyan palagi na in action. Katulad yung, ang dami namang kaso kasing na isampa sa kung minsan nang hirap din trabaho ng mga maestrado. Sa dami na ng kasong na isampa, lalo na kaso laban sa administrasyong ito, ang dami. Yung PhilHealth, hanggang ngayon, wala pa ring desisyon. Although nagkaroon na ng oral arguments, yung kaso laban sa 2025 national budget, ang dami, yung Executive Order number 62. Basta ang dami nang naisampang kaso, so hindi na nila alam kung so kung 6 months magtatagal na walang resolusyon, walang desisyon, di wala na. Pasok. Moot in academic na ang motion for reconsideration. Kasi, by February 2026, pwede na ulit silang mag-file. Ngayon, ito na. Sentro ng demolition job si Senate President Chis Escudero, kasi nga yung handling niya ng impeachment case itong kay BP Sara may plano na gustong dapat mapalitan si Senator Escudero by February next year para may pag-asa silang manalo ang kanilang impeachment case. Baka hindi, kasi ang tingin nila kay Senator Escudero, tauhan ng mga Duterte.
Parang pro Duterte. Ako naman, hindi ako naniniwala. Kasi sa isang panayam, klinaro talaga ni Senator Escudero na hindi siya pro Duterte. And I believe him so. Hindi siya pro Duterte. So, yung ginagawa niya ngayon sa impeachment proceedings yung nangyari, ano lang, patas lang siya. Kung anong batas, kung anong nararapat, yun lang. Tapos pinapakinggan niya yung mga kasama niya. Kaya nga, nanatili ang kanyang pagiging Senate President dahil maganda yung kanyang relasyon sa kapwa niya senador, nakikinig. Sabi ni Senator Bato, kaya ang Duterte Black nagsuporta sa kanya dahil nakikinig siya. So, ano kaya ang aksyon ng sigurado marami na namang magko-comment yan mamaya o bukas na lang Supreme Court na ganito na, bakit hindi inaksyonan? Lalo silang bagulbol kung sa Bisaya, bagulbol, magreklamo, bakit nandyan na, naka-agenda na at hindi pa inaksyonan. Magbasa lang tayo sa mga comments ha. Comments. Bria Olea, I am commenting to inform your honorable court that I, a commentator, legal aids, Taumbayan, would file an opposition to the motion for reconsideration due to the lack of evidence and admittance of some signatories of the impeachment complaint were not able to read it. Opposition to the I pray that the honorable court will always be guided by our constitution and be able to practice due process. Salamat sa Korte Suprema. Leonardo Marasigan, the Supreme Court was able to make a very swift decision on July 25 after the House pleadings in July 18, a record less than 1 week amid the storm and this counting work stoppage. The big difference now is they needed more than 1 week after the House MRs last August 5. Sounds suspicious. Yes, yan nakikita ko. Mayroon ng, sige, bahala kayo. Dada kayo ng dada kung anong pinagsasabi nyo. I-impeach nyo. Kasi ang pinakamatinding salita, yung tinakot nila na you are impeachable officials. Sabi ng isa dyan sa mga maestrado, kung akong maestrado, merisi ka diyan.